of the government emanates from the people. Yon, tama yon. Palakpakan si sir. Kaya naman pala na-search warrant ka, sir. Kasi sabi mo, the power emanates from the people. Na-search warrant ka tuloy. Diba? Kasi, bakit sabi ng pulis, hindi pwede yun? Power emanates from Tambi. Noong mga panahon noon, talaga namang ang mga hinuhuli ng gobyerno ay ang mga komunista. Ang mga makakaliwa, ang mga NPA. Ngayon, itong mga PNP, ang ino-operate na, allegedly, ay itong mga political activists o yung tinatawag ni barbers na vloggers. Pati yung lahat ng page, channel, YouTube channel ng SMNI, ginugurgor. Ito, SMNI Radio Cebu, DYAR 765. Dyan, mag-follow na po kayo dyan. Mga taga Cebu, mga Bisaya, at saka mga kababayan natin dyan sa bandang Visayas. Ayan po DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Yan na lamang po ang naninindigan para sa bayan. Ang SMNI, hindi natatakot, hindi natitinag at mananatiling matatag. Walang makakatakot sa amin! Malupit po ang nangyayari ngayon dyan sa Cebu. At ang komento nga ng mga kababayan natin ano ho ba? Meron na ho bang martial law dyan sa Cebu? Kasi itong isang lead convener po ng Maisog dyan sa Cebu na may gagawin pa namang rally ngayong araw na ito ay nagkaroon po ng search sa kanyang bahay. Kinuha po yung cellphone, kinuha po yung kanyang laptop. Talaga hong nilusob ng mga pulis. Naku po, patay tayo dyan. Alam mo, ikaw talaga, Marbil, ikaw ay sunod-sunuran talaga dito sa bata mong si Romualdez. Hindi, alam nyo kung bakit, mga kababayan. Kasi alam naman po natin, itong si Jun Abines din po ay isa po ito sa mga 37 na pinapatawag ng kamera. At hindi nga din po ito nagpunta at tila ngayon pinag-iinitan. Naku po, hindi maganda yung ginagawa ninyong yan, ha? At pinapakita nyo talaga na kayo ay nananakal ng free speech. Tingnan nga ho natin yung balita na yan. Ano ba ang sabi dyan? Ito. Pakita ho natin, ha? Para ho ating itong balita na ito. Ito. Ang naglabas po niya ang balita na yan ay ito pong DYAR 765 SMNI Radio. Ayan Ito po yung post ni Ernest Abines. Ayan po. Sabi niya, PNP now are seizing my home and my phone. Naku po, patay tayo dyan. At ang nabalitaan nga po ng DAR o yung mga taga-SMNI po ay ito, ayan sabi, breaking news, Jun Abines, leader sa Maisog, Cebu, gisilbihan o search warrant. Pasensya na po, dili man ako makasabot ng Bisaya. Si Jun Abines nga lead convener sa hakbang na Maisog, nagpost ng, naku po, pasensya na mga kababayan, hindi po natin ito masyadong alam. Pero alam mo naman, in this day in age, meron pong malupit na yung kaibigan. Sino po ba itong kaibigan natin? Itong kaibigan natin na i-interpret ng balita na yan ay walang iba kung hindi si ChatGPT. Sana tama ang kanyang interpretasyon. Ayan, ito, papakita natin ang interpretasyon ni ChatGPT. Ayan. Ito po ang kanyang interpretasyon. Sabi niya, Jun Abines, leader sa Maisog, Cebu, sinilbihan ng search warrant. Si Jun Abines, ang lead convener ng hakbang na Maisog, ay kamakailan lamang nag-post na pinasok ng PNP ang kanyang bahay malapit sa Maharlika Gym, Sambag 2, Cebu City. Siya ay sinilbihan ng search warrant kaugnay umano sa illegal na pag-access ng impormasyon at data ng PNP. Naku po, ano yan? Bagong inventong kaso na naman yan. Kinumpiska ng mga otoridad ang kanyang laptop at cellphone para sa investigasyon. Sa kasalukuyan,
Hindi makontak si Jun. Naku po, hindi makontak si Jun Abines. Masamang tao talaga kayo. Si Abines ay isa sa mga nangunguna sa gaganaping indignation rally ngayong Pebrero 22 sa Mandawi City, kung saan mismo dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dadalo. Nako! Kaya pala, naku po, masama itong ginagawa ninyo. Masama itong ginagawa ninyo, PNP. Ginigipit nyo yung tao. Ayan ito yung picture na kung saan pinasok ko ng mga PNP, may search warrant. Nako, hindi maganda yan. At syempre, alam mo, ito nga natatawa lamang po ako, na naiinis, na naagagalit to. Bakit to kanyo? Kasi noong unang panahon, noong mga panahon noon, talaga namang ang mga hinuhuli ng gobyerno ay ang mga komunista, ang mga makakaliwa, ang mga NPA. Ngayon, itong mga PNP, ang ino-operate na, allegedly, ay itong mga political activists o yung tinatawag ni barbers na vloggers. Diba? Pero mga political activists yan na nais lang ng kaayusan. Ito, papakita. Ito yung rally na magaganap dyan. Ayan. Nakikita ninyo. Yan po yung magaganap na rally ngayon. 4:30. Unya-unya. 4:30 PM hanggang 11. Nadadaluhan ni Pangulong Duterte. Ayan mismo. Naku po, grabe ho yan Isa ho siya sa mga leader o lead convener ng itong grupo na ito ng Maisog. Ayan Ito, ayan yan yung kanilang ayan po si ayan 'di ba? Kitang-kita po. Ito nga po, nagsalita nga po si Jun Abines. Ito po, siya po 'yon, yung nilusob ng mga pulis. Ayan Siya po, ayan. I-play nga natin 'to na maintindihan natin kung ano nangyayari diyan. Sir Jun, kini nga Cebu People's Indignation Rally, ang atong gitanaw nga ang kinabag-an nga mga Cebuano makapakita sa ilang sentimento pinaagi sa rally. Yan. Para daw yung mga taga Cebu maipakita yung kanilang sentimento doon sa rally. Tama ba ako? Sana naman. Medyo naiintindihan natin ng kapiraso. Sana tama yung sinabi ko. Kay nahurot na ang tingog, nahurot na mga pulong sa... Naku, ano yung mahurot? Sorry mga kababayan Hindi kasi siyempre ang market nila dyan mga taga Cebu. Ano man yung mahurot, ang alam ko maharot. Pero yung mahurot, dali, ano ba yung mahurot? Hanapin natin yan mamaya. Social media, sige na lang og saba, depressing na kayong situation, pero wag yun nahitabo, walay plano ang atong administration. Kahit daw nakaka-frustrate na yung mga nangyayari sa gobyerno, tila hindi nakikinig, hindi sumasagot ang gobyerno. Sabi niya. To correct their wrong deeds. In fact, napa sila yung mga... hindi daw kinokorek yung mga mali ng gobyerno. Kaya ilabas na natin dito sa rally na to. Tama po ba ako? Sana tama po. Pasensya na kung mali. Mga news nga okay ra daw ang Pilipinas. Wala daw krimen. Ayun. Ayan daw, kesa sa news daw, wala daw krimen, katarantaduhan po yan. Alam mo, may napanood nga ako dyan, sabi nung isang sana ibalik talaga si Pangulong Duterte o yung war on drugs kasi doon daw sa Mindanao, grabe na ho daw ang droga, kaliwat kanan, ang drogang kalakaran dyan sa Mindanao. Tapos sinasabi kahit nga daw yung mga otoridad ay naiimpluwensya na ng mga drug lord, takot na sa drug lord. Naku po, patay tayo dyan. Problema sa atong ekonomiya. Noise ra daw. Muna, ang mga tao, instead of saying words, mga social media nga post, muhimo na tag-action. Mauna ni ang atong chance mga Cebuano, mga ordinaryong Pilipino, nga ipadungog sa tibuok gobyerno sa Pilipinas, sa atong mga leader, nga wa nami malipay, ni palag nami, usban na ninyo ang inyong mga sayop nga binuhatan. Kay kami mga Pilipino, hibalubing nga ang power of the government emanates from the people. Tama yun. Palakpakan si Sir.
Kaya naman pala na-search warrant ka, sir. Kasi sabi mo, the power emanates from the people. Na-search warrant ka tuloy. Diba? Kasi, bakit sabi nung pulis, hindi pwede yun? Power emanates from Tambi. Hindi pwede yun. Yun ang boss ng boss namin eh. Kaya the power emanates from Tambi. Dahil dyan, search warrant ka. Dahil dyan, kunin namin cellphone mo at saka yung laptop mo. Kaya naman pala, sir eh. Maobitaw nga matag eleksyon, muduol mo na mo, mangulitaw kay para mo mahatagag posisyon, karon nga naa na mo'y posisyon, mag-abusar man mo. Abusado daw. Tama ba yun? Mo na nga, kini ang pamaagi nga maminaw mo. Samtang makaya pa sa dughan sa mga Pilipino, peaceful, non-violent na gathering para atong ipagawas ang atong mga reklamo. Pero sa tinud alay bugat na gyud kaayo. Galit na si kaayo. Bugna. Ano kaya yung bugna? Naku po. Sana pala tinranslate ko muna to Tagalog. Matag adlaw nagguol na ang mga Pilipino nga wa na mabilin sa atong gobyerno, gipangawat na ang kwarta, mga government asset, gipamaligya na ang atong budget karon sa 2025, murag na withdraw naman sobrang katunga. Oo nga. Na withdraw na kaagad. 60+% ang na withdraw na kaagad ngayon pa lang January, February. Actually sabi ni Attorney Vic Rodriguez, January pa lang 60% mahigit na withdraw, wala na. Wala na. Ubus na. Napamahagi na. Alam mo, may nakausap ako kaganina, hindi ko na lang sasabihin ko sino ha. Grabe. Meron ako nakausap kaganina. Eto, totoo ito, hindi ito chismis. Ayaw lang niya magpangalanan, pero tinanong ko talaga bakit di ka pumirma sa impeachment? Ito, totoo ito. Walang biro ito. Hindi na ako nagbibiro. Sabi niya, bakit yung kasama mo pumirma? Nag-yes, ikaw nag-no. Bakit di ka na pumirma? Hindi ka na lang nakisama. Bakit ka, hindi pumirma? Bakit ka nag-no? Alam mo, sagot niya sa akin, kung ako, politiko at gusto ko lang talagang mamulitika, pipirma ako ng yes. Bakit? Kasi pag kumontra ka sa leadership ng Kamara, ligwak ka Ligwak ka pagka kumontra ka sa kanila, ligwak ka. Kaya nga yung mga batas na pinasa ko, ni isa doon, wala. Bakit? Kasi hindi ako sumusunod sa utos ng Panginoon nila di syempre, sumundot si Banat Bay. Sabi ko, sir, tanong lang. Ito, hindi ko naman kayo papangalanan. Basta, tayo lang. Totoo ba yung 150? Tapos, bakit di mo tinanggap yung 150? Di ka na lang pumirma ng yes. At dali-dali lang naman nun. Pwede ka na mag-retire nun. Alam mo, sabi niya, totoo. Pwede ko nang ibulsa yun Mananalo na ako sa susunod na eleksyon pag ibinulsa ko yun. Kaya lang, mula noon, may prinsipyo ako, sabi niya. Pinalaki kami ng magulang namin may prinsipyo. Galing ako sa hirap. Naabot ko itong pagiging congressman nang hindi ako nagpabayad at kahit kailan hindi ako naging korap, naabot ko ito. Hindi ko sisirain ang aking sarili para lang sa 150. Totoo daw yun. Congressman po itong kausap ko Kinonfirm niya sa akin. Totoo yan. Totoo yan, Banat, sabi niya. Totoo yan. Alam mo, dito mo talaga makikita na, di ba, sinasabi nga ni Sir, ubus na. 60% ubus na. Bakit kanyo? Kasi nga po, ewan ko, napamigay na ata.
So pasabot ilag yun ning mura ning balay nga gikawat ng tanan. Oh. So ang atong tuyo maminaw mo samtang kaya pa sa Pinoy nga peaceful. Kay kung dili mo maminaw walay mahimo ang mga Pilipino kundi mo aksyon yun mi kay dili mi mo sugot ang among mga anak, ang among mga silingan, mga babae, mga tiguang pamatyon lang sa kilid ug ang mga adik sige na lagpakita social media kasuyop-suyop. So wala na ipaglawang mo Pilipinas. Depressing na ni nga moment. Desperado ng mga Pilipino. Paminaw mo. Yan ang totoo mga kababayan. We are desperate. Kasi wala na talaga. Ubus na pera, palubog na bayan natin. Ako, isang pinakamatindi dito. Masasabi ko, 2 bagay lang, mga kababayan. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy. Huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy. Wala akong pakialam kung ano kulay ninyo. Wala akong pakialam kung ano kulay ninyo. Tanong ko lang kayo, mga nakikinig sa akin, hindi kayo kailangan maging Duterte. Hindi nyo kailangan maging Sara Duterte. 2 bagay lang ang tinatanong ko sa inyo. Nabubuhay pa ba kayo? Hindi po ba kayo nahihirapan na sa buhay dahil sa mahal ng bilihin? Ang hirap ng humingi ng tulong sa ospital? Ang hirap na. Meron niya ako kanina narinig, security guard Nag-uusap sila nung kapwa security guard. Sabi, tungkol sa ospital, hirapan na daw. Hindi rin daw makahingi ng pondo sa DSWD. Sabi ko, di ba, sa loob-loob ko, di ako syempre sumali, nakichismis lang. Pero sa loob-loob ko, di ba inayos na yan? Kaya nga meron tayong tawag dito, yung malasakit center para maaari ka makahingi. May bali-balita nga dyan, di ba? Na wala ng budget yan. Although, dinedeny ng DOH yan. Para lang sa kaalaman natin, dinedeny ng DOH na wala ang budget yung malasakit center. Meron daw. Pero iba yung nararamdaman at nararanasan ng taong bayan. Ang nararanasan ng taong bayan, kulang na. Nauubos na. O kung meron man, sobrang liit na ang nakukuha dun sa malasakit center. Akala ko ba yan ang nasolusyonan noon? Oo. Pinamigay Mantakin mo ipamigay naku, hindi ko na lang babanggitin. Pero na mga demonyong congressman, di ba, pinamigay nila bilang ayuda yan. Instead na ibigay sa may mga sakit, di ba? Yan ang una kong tatanong sa inyo mga kababae. Walang kulay dito, walang Duterte dito. Tanungin ko kayo, kamusta ang pamumuhay ninyo? Komportable ba? Masasabi nyo bang nairaraos nyo o talagang kulang na kaya nagsusugal na kayo sa cellphone? Hindi, maraming ganyan ha. Meron ako na nakakausap. Minsan binibiro ko yung mga nakikita kong nakatambay. Sabi ko talaga sa kanila, uy, ano ba, malaki ba kitaan dyan? Okay lang, pandagdag sa mga pagkain. Paano kung matalo ka? Wala naman, kesa naman wala kaming gagawin. Totoo yan ang sagot nila. Ibig sabihin, hindi na for leisure, ika nga, yung pagsusugal nila. Kaya nga, mga putang ina ninyong mga vlogger na nagpo-promote ng sugal. Naku. Sorry. Hindi, ako inis ako sa mga vlogger mga influencer na nagpo-promote, mga artista nagpo-promote ng sugal. Fuck you, sa totoo lang. Asama ng ugali. Alam nyo ba sinisira niya ng bawat Pilipino? Yung mga jeepney driver, nakikita ko kaya pala natatraffic dahil nagsusugal. Tapos yung ang biktima niya may hirap Kasi hindi na sa kanila laro yun Do you know that gambling supposed to be leisure? Hindi na Kinukuhanan na nila ng pera yun. Yun yung akit sa kanila na wala na kaming pag-asa, kailangan namin ng pera, kaya magsusugal kami hanggang nababaon na sila sa utang. Kaya nga, dumadami yung krimen ngayon 2 dahilan kung bakit dumadami yung krimen ngayon. At yan yung pangalawa kong punto ngayong araw na to. Ano yun? Bakit? Drugs and gambling. Yan ang 2 pumapatay sa mga Pilipino. Kaya yung pangalawa ko ay crime. Peace and order. Kamusta na ba kayo? Gutom na ho ba kayo? O busog kayo? Pangalawa,
Kamusta na? Safety pa po ba kayo? O takot na kayo maglakad ngayon dahil napakaraming demonyo sa karsada? Ang dami na namang adik, ang dami na namang tulala, ang dami na namang dilat. Sabagay, ang dami namang dilat sa Congress eh. Hindi lang sa Congress, pati sa palasyo. Puro dilat. Kaya nga mga kababayan, yun lang yung dalawang tanong. Nakakakain pa ba kayo ng sapat? O forced diet na kayo? O baka naman puro pansit kanton na lang kayo? O pangalawa, safety pa ba kayo? O hirap na kayo ngayon maglakad? Natatakot na kayo sa mga anak ninyo? Kung yan dalawang tanong na yan, bumagsak. Abay, sandali lang mga kababayan. Bakit bumagsak yan? Dati maayos yan. Dahil sa gobyernong ito. Yan ang katotohanan. At hindi lang yung gobyerno, executive branch ha. Oo, may kinalaman na executive branch yan. Pero ang pinaka may kasalanan dito, yung mga walang niyang congressman natin na panay ang nakaw. Dahil sa pagnanakaw nila, naubos na ang pera ng Pilipino. Dahil dyan, nagmamahal ang ating bilihin. Bakit kanyo? Corruption eh. Pag may corruption, ano nangyayari? Merong mga smuggling. Yang smuggling na yan, yan ang umuubos sa pera natin kaya nagtataas ang bilihin. Bakit tumataas ang bilihin? Para makapag-import. Bakit? Sa import may kita. Ano ibig ko lang sabihin? Dahil sa mga magnanakaw na congressman natin, kaya ganito ang nangyayari sa bayan natin. Sige, kayo na hong sumagot. Dun sa dalawang tanong ko, nakakakain pa ba kayo na maayos? Pangalawa, safety pa ba kayo? Kung hindi na, puta, gumising na kayo. Ano to? Tutunganga na lang tayo hanggang mamatay tayo? Dalawa lang yan, mamatay tayo sa gutom o mamatay tayo sa mga kriminal. Mamili kayo. Tuloy natin ha. Samtang wala pa masuko ang mga tao. Kaya kung masuko ang mga tao, why makapugong bisan pang tanan pulis, tanan military, pag masuko ng mga tao, wag yun mo'y mahimo. So palihog lang, tarong na to atong nasod. Naku po, kaya naman pala ikaw sir, tinarget ng pulis kasi parang nanawagan ka dyan eh. Hindi ko alam kung ano sinabi niya. Pero parang nabanggit mo yung PNP tsaka yung AFP. Naku. Pumantig ang tenga nung nag-a-appoint. Alam nyo naman kung sino nag-a-appoint ngayon, di ba? Ang balita natin allegedly, hindi na daw si Marcos eh. Iba na daw namimili eh. Sige nga, pangalanan nyo ngayon, demonyong namimili ngayon sa atin, kung sino yan. Pangalanan nyo nga dyan sa baba. Sige na, i-comment nyo. Okinawa? Anong sabi niya? Okinam? Ay, okay. Itong garbo nga nag-una ta sa Cebu, hoping nga sa ubang lugar sa Pilipinas, sunod po nilo sa mga Pilipino, non-violent, peaceful rally para paminahon ta. Ayan ha, ulitin natin. Non-violent, peaceful rally ang gagawin dito. So kung kayo ay galit na dahil sa mga magnanakaw nating opisyal ng gobyerno, kung kayo ay galit na sa mga abusadong nating gobyerno, at kung kayo ay galit na dahil walang ginagawa pagdating sa krimen, pumunta na po kayo sa isang peaceful and legal rally. Mamaya ho yan, 4:30 p.m. hanggang 11 p.m. Kung taga Maynila kayo, lipad na kayo, malay nyo, magkita-kita tayo dyan. 4:30 p.m. hanggang 11 p.m. Dyan po sa Pasilong sa Paradise, Mandawi City, Cebu. Darating daw po dyan si Pangulong Duterte. So magkita-kita po tayo dyan kung baka sakali lang ha. Magkita-kita po tayo dyan. Malay nyo, nandyan tayo. Malay nyo lang naman. Diba? Kasi kita ninyo, ganyan ganyan katindi. Naku po, ayan ayan Bakit parang iba yung picture mo, sir, sa profile pic? Filtered po ba yan? Biro lang ha. Pinapatawa ko lang kayo kasi alam kong masyado nang nakakainis ang nangyayari sa ating bayan. Pero ayan na nga po, ayan. So, yan po yung balita na yan. So, kung gusto ninyong mag-update, okay?
Alam nyo naman, pati yung lahat ng page, channel, YouTube channel ng SMNI, ginugurgur. Eto, SMNI Radio Cebu, DYAR 765. O, dyan, mag-follow na po kayo dyan. Mga taga Cebu, mga Bisaya, at saka mga kababayan natin dyan sa bandang Visayas. O, ayan po DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Yan na lamang po ang naninindigan para sa bayan. Ang SMNI, hindi natatakot, hindi natitinag at mananatiling matatag. Walang makakatakot sa amin. Galit ka ba, Nakbay? Hindi naman, nagpapaliwanag lang. Hindi, alam mo, grabe kasi talaga. Grabe yung nangyayari ngayon dyan. Hindi ko talaga malubos maisip po. Yun, galit na yung mga kababayan natin. Pero again, uulit-ulitin ko we are going to have a peaceful rally. Hindi po rebellion. And again, I do not believe in rebellion. I will not support any form of rebellion. Ako po ay naniniwala sa isang mapayapang pamamahayag ng ating saloobin. Huwag ho tayong gagawa ng kahit na anong dahas. Ipakita natin na kakaiba ho tayo, hindi tayo tulad ng mga komunistang NPA at komunistang mga makakaliwang grupo. Huwag ho tayong tutulad sa kanila. Tayo po'y naniniwala na sa bandang huli, Diyos pa rin po ang tanging pag-asa ng bayan natin. So idaan natin sa tamang paraan. Huwag po tayong magiging basag ulo, magwawala, peaceful rally. Walang rebelyong magaganap. Yan po ang lagi nating paulit-ulit. So ayan po yung maisog na yan. Puntahan po. Ito pala si Sir. Ayan, sa gilid. Ayan. Mga natin yan. Kasama din po yan sa mga binanatan po ng committee, yung TRICOM, yung mga committee ng mga mananakal. Yung TRICOM na yan, mananakal ho yung mga animal na yan. Totoo. Huwag na tayo maglokohan. Sila ho ay talagang mananakal. Pakinggan natin to si Sir, Sir, kinsa atong gipaabot na binakabisita diyon sa atong indignation rally? Well, actually, sa gikingon nako kaganina sa atong press con, gipadadhan na to imbitasyon ang tulo ka mga Duterte, foremost of which is the former president, si PRRD, si VP Sara o si Mayor Basti, Pero so far, as of this morning, ang ni-confirmar pa lang mo ari og motambong is the former president, si Pangulong Rodrigo Duterte. So, confirm po si PRRD na pupunta po dyan sa Cebu, ni-confirmar na pod ang duha ka senatorial candidates nga si Attorney Vic Rodriguez o si Congressman Rodante Marcoleta. Ayan, si Attorney Vic pupunta, tsaka si Rodante Marcoleta. Abangan po natin dyan. Marami pa pong pupunta, malay nyo. So far kanara sila sa mga national prominent figures. Ang mga PDP laban senatoriables, wapa sad mi kay ba, wapay confirmation. Kay tungod lagi sa dinalian ni murag lightning rally ni siya, lightning dinalian kayong panagtigom. So wapa mi kay ba, basig conflict sad sa ilang mga kanang schedules, so far. Okay. Sa local, also man, na may mga specific i-invite or is it open to all? It is open to all, pero ang giimbitar lang yun namo nga naay gipadalhan og invitasyon ang Tri-Cities ra gyud of Cebu, sa gikaingon ko na ang mga Duterte endorsed candidates sa Tri-Cities of Cebu, so kinsa man na sila, PDP laban si Mike Rama, sa Mayor Mike Rama sa Cebu City, gi-endorsar man pod ni PRRD si Paz Radasa, isip kandidato pagkamayor sa Lapu-Lapu City, imbitar pod nato, pero samot na gyud ang atong host nga LGU si Mayor Jonas Cortez, nga gi-endorsar pod. Suportahan natin yung mga kandidatong. Alam mo, eto lang gusto ko lang sanang sabihin ito. Ako kasi ilang beses ko na nakasama yan si nakita, sabihin na meet at nakausap si Mayor Rama. Alam niyo, suportahan po natin yung mga yan kasi hindi ho madali ang sumuporta sa kanila, sa mga Duterte. Sobrang panggigipit ang ginagawa ng gobyernong ito sa mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at kay VP Sara Duterte.
Kaya para manindigan niya mga yan ang mga totoong hindi nang iiwan. Diba? Kasi ngayon, madaling mang-iwan. Dami ko nga kilalang mga congressman dyan. Dati, sip-sip yan kay Duterte. Oh, pataas-taas ng kamay. Mga sip-sip yung mga... Ayoko talaga magburay. Pero napaka-sip-sip niya mga animal na yan. Tapos, ngayon, grabe makausig kay PRRD. Sa bagay, tulad nga nung sinabi nung congressman kausap ko kaganina, sabi niya, Banat Bay, pag hindi ka sumunod, pag-iinitan ka talaga. Pag hindi ka sumunod sa kumpas ng leader namin, pag-iinitan ka. Kaya kailangan, umalis na nga ako doon sa grupo ko. Kaya lang, minsan nakakalungkot din. Sabi niya, kasi nag-heart to heart to kami. Sinasabihan pa akong anti-Duterte daw ako. Pero sa totoo lang, hindi lang nila alam kung ano yung tinatayuan ko sa loob ng kamera. Na kung saan kailangan sumunod. Kasi doon sa kamera daw, hindi ka pwedeng middle ground. It's either you are kasama, kakuntsaba, diba? Or labas ka. Out of ka talaga. Out of the kalambu ka talaga. Ibig sabihin, talagang kaaway ka, kalabanin ka. Siya nga daw ilang beses nang nasita dahil hindi nakikisama. Pero may mga ilan daw Duterte supporter na tila tinitira pa siya. Sabi ko, ganyan talaga minsan yung iba nating kasamahan. Hindi kasi kami nag-uusap-usap. O sino ba ang babanatan? Sino ba? Minsan may kanya-kanya ho kaming isip. Dahil hindi totoo yung sinasabi nitong putang inang... Muntikan ko na mabanggit yung pangalan. Magagalit na naman siya. Sasabihin na naman niya, dito mo kami murahin. Hindi, kasi hindi totoo yung sinasabi nila na may kumukumpa sa amin. Hindi, magkakaiba kami ng utak. Ako, solve ako dito sa tao na to. Alam kong grabe grabe suporta nito sa taong bayan. Grabe ang paninindigan na sa prinsipyo. Pero may mga iba daw na binabanatan pa siya, sinasabihan siya ng anti-Duterte. Sabi ko, hindi lang nila alam yun. Ang importante, ipaglaban mo yung mamamayang Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino. Kaming banateros, sabi ko nga sa kanya, kaming mga banateros, hindi namin kailangan na isang tao pumanig. Hindi ko sinasabing, pumanig ka sa Duterte, hindi. Ipaglaban mo ang taong bayan, ipaglaban mo yung mga ordinaryong Pilipino. Matik na magkakasama-sama tayo. Nagigets yung ibig ko sabihin? Matik yan Kasi wala naman nung pinaglalaban ng mga Duterte supporter kung hindi sa taong bayan. Bumalik yung peaceful, bumalik yung maayos, komportableng buhay. Yan po Kaya lang naman tayo nagkasama-sama dahil yan po ang nais natin. At natanggap natin yan doon sa 6 na taon ni Pangulong Duterte. Kaya tayo, solidong Duterte. Hindi dahil, wala lang, gusto lang namin kay Duterte. Hindi ganun. Kasi naranasan ng buong bansa ang kaayusan. Masakit man, minsan stricto si Duterte. Pero naayos ang kaayusan, nagkaroon ng komportableng buhay, nagkaroon ng mga pondo yung dapat tumulong, na ahensya ng gobyerno, naayos. Sayang nga sabi ko, ipaglaban mo lang yan, magkakasama-sama tayo. Bakit? Yan ang nais ng may mga Duterte supporter. At labanan ng korupsyon kasi sagad na sa buto yung korupsyon. Sagad na sa buto mga kababayan. Walang biro ho. In his personal capacity ni PRRD. Aside sa Tri-City, sir, how about Danao? Ang Danao, wala na mo sila padalhi og formal invite, no? Pero ni-participate na sila atong miagi na tong karaban, no? So nipasalig na sila og nagpadala na po sila sa ilang intensyon. In fact, doon na ilang mga lista, doon na sila yung mga plano sa ilang pag-ari diri, no? Although napadalhan siguro sila kanang general lang siguro, generic mga invite, no? Kay lisod sa kayo, mangluod sa niya ng uban, no? Pero nakaparticipate man gud sila atong karaban, ang 5th district, no? Mao nang dali ra dayon sila naka-coordinate, no? So hanggang dito na lang po muna tayo mga kababayan. Ibinalita lamang po natin yung nangyari po dito sa isang lead convener na si June Abines.
Abaynes o Abines, I'm not sure kung paano i-pronounce. Pero pinalita nga po nga ngayong araw na ito ay ito ang nangyari sa kanya. Si June Abines, ang lead convener ng Hakbang na Maisog ay kamakailan lang ay nag-post na pinasok ng PNP ang kanyang bahay malapit sa Maharlika Gym. Pinagbintangan siya ng na illegal daw ng pag-access ng impormasyon sa data ng PNP. Tapos timing na timing no? Talagang hindi ko alam kung bakit Tandaan ninyo kinumpis ka ng otoridad yung kanyang laptop at cellphone. Remember, siya ang lead convener diyan sa gaganaping event. Ibig sabihin, kukunin yung cellphone, babasahin siguro, sino ba mga, alam mo naman tong gobyerno to, bangag Bangag talaga Bakit bangag? Praning Praning ho Praning ho talaga Napapraning ho sila kung ano mangyayari siguro dyan sa Cebu. Kaya yung leader nung lead convener nung event, kinuha yung cellphone tsaka laptop. O sino ba mga pupunta? Mantakin mo. O sino ba magko-coordinate dyan? Siyempre, tao ni PRRD, dyan magko-coordinate. O, bakit kinuha yung cellphone? O, tsaka yung laptop. Di ba? Ano ito? Ang laking katarantaduhan na ho ito Kaya mga kababayan, gising-gising ho tayo. Baka mamaya, bukas kamakailan, wala na kami lahat. Hindi, alam mo, walang biro. Hindi ako nagbibiro nakakabahala. Sabi nga, di ba, nakakabahala ho yan dahil kung nagawa ho yan sa isa sa mga inimbitahan ng kamera, ay baka anytime. Yung iba sa amin, ganyan din. Buti na lang, nandito ako sa Japan. Hindi nila alam, nasa Japan ako. Nakatira na ako sa Japan ngayon. May asawa na ako sa Japan. May asawa. Gago! May Haponesa na ako asawa. Hindi nila alam. Kaya ako ay residente na ng Japan. Diba? Ang bihira kayo. Anyway, mga kababayan, dito na lang po muna tayo. Maya update tayo ng mga mangyayari pa.